Ito, nakikita nyo? Yan ang Taal Lake. Ayan po ang Taal Lake. Yung mga Coast Guard ay naghahanap na. Maghahanap na sila ng mga nawawalang sabungero. Ayan, napakalawak po niyan. Alam nyo, lawak-lawak po nitong Taal Lake na ito sa totoo lang. Talisay, Laurel, magkakasama yan eh. Ayan, ang lawak niyan. Diyan po hahanapin yung sinasabing kung totoo sinunog tapos bago ibinaon. Maaari, isa lang ho ito. Itong Taal Lake, isa lang ho sa paghahanapan ng mahigit na 100 nawawalang sabungero. Grabe ang idinulot niyan. Grabe ang paglabag sa karapatang pantao nung panahong yon. Tukhang, double barrel campaign, nalibo-libo ang nawalang buhay, plus yung isabong, mahigit na 100. Di ba? Ngayon po sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, nag-iimbestiga dahil merong kumplena, merong pamilya ng biktima na humahanap at sumisigaw ng katarungan. So tulungan natin ang gobyerno na siyang magbibigay ng hustisya sa mga posibleng sangkot dito sa human rights violation. Yung Operation Tukhang, si dating Pangulong Duterte nakakulong na sa The Hague, ICC. Yung mga co-accused, susunod na yan. Okay? Definitely magkakaroon ng warrant of arrest. Itong dito sa Isabong, mabigat po ito. Noong mga panahong yon, wala pong ginawang malinaw na investigasyon ng PNP. Sino ba ang PNP chief noong 2021? Bakit parang walang ginawang investigasyon? Ang Senado nag-imbestiga noon, grupo ni na Senador Bato de la Rosa, pero walang nangyari. Tumigil ang investigasyon. Dahil ba malalaking tao talaga ang sangkot? Dahil ba nakikinabang ang gobyerno noong panahong yon sa Isabong? Katulad ng issue sa Pogo, nakinabang din sila. Ang gobyerno, barya lang ang pumasok na pera. Mukhang mas malaki ang pumasok na pera doon sa mga individual na protector at nasa likod ng Pogo at Isabong. Pero hindi lang ho siya na kontento sa pera at kung anong dumating sa kanilang kapalit ng Pogo at Isabong operation. Umutang pa sila ng mga buhay ng walang kalaban-labang mga Pilipino sa Tukhang, double barrel campaign at itong Isabong, sabungerong nawawala. Ang sinabi po ni General Torre, PNP Chief, ang kanyang report, sinunog pa ito bago binaon. So ibig sabihin talagang gusto nilang pahirapan ng investigasyon, ang investigador, at gusto talaga niya walang ebidensya. Kasi pag sinunog, ano bang matitira? Tapos saka ibabaon. Wala na talaga. At ngayon, hindi lang po dyan sa pinakita kong lawa or yung Taal Lake na paanan ng Taal Volcano. Sisisid at hahanapin ng Philippine Coast Guard. Handang-handa po at ginagawa na ng Philippine Coast Guard ang paghahanap yan sa lawak na yan. Ang medyo may magandang development kahit paano, identify na po yung pispan na posibleng pinaglagyan. Kasi daw may-ari ng pispan ay nakipag-ugnayan pa doon sa mga gumawa. Parang nagkita-kita pa sila bago tuluyang naglaho ang mga sabungero. Kaya yung may-ari ng pispan na hindi pa binabanggit ang pangalan for security reason, ayun po ang makapagtuturo siguro. Saan lugar yung pispan niya na posibleng doon itinapon na doon ibinaon ang mga nawawalang sabungero. Kaya kahit papaano merong identify na lugar na pwedeng paghanapan. Sa totoo lang po, para sa akin, Sir Mike, hindi naman nakatulong itong Isabong, itong kanilang pinapasok na Pogo dito sa ating bansa. Hindi, parang hindi po nakatulong talaga kasi nabaon lang tayo lalo sa utang. 7 trilyon ang nadagdag sa utang ni Digong noon pong siya na ang naging presidente. 6 na trilyon ang utang natin nang si Pinoy ay bumaba sa pwesto. Nung pong bumaba si Digong, magte-13 trilyon ang naging utang po natin. At ang pinakamalaki nga nilang dahilan, sabi nila, kaya daw po nangutang ay para daw po
dito sa pagsuporta sa pandemya. Pero para sa akin, sa totoo lang, hindi. 'Di ba kasi nakita natin napakaraming ano noon, napakaraming donasyon, napakaraming bigay ang China, Amerika, Canada, Australia, mga bigay, mga kung ano-anong mga gamot, mga PPEs, face mask, napakarami. Tapos alam natin na kaya po nagkaroon ng ganun kalaking utang, dahil na rin sa ang ginawa nga po kasi ni Digong nung panahon na yon, alam niyo yung pagmamaniobra sa mga pondo. Katulad na lang nung merong nabibiling tig si 16 pesos na face mask, ang Department of Health. Inilipat sa procurement service ng DBM, naging 27 pesos. Sa halip na makamura, nagmahal pa. At ito po, yung tinatawag na yung doon sa Parmali issue. Diba? So, sa halip na makamura tayo kasi nasa DOH na yung pondo, inilipat pa. Di, napamahal pa. At sabi nga ni Dick Gordon, lugi ang gobyerno diyan ng nasa 11 million. Parang ganun, 11 million sa isang transaction pa lang. I'm not sure kung 11 million o 11 billion o 1 billion. Hindi ko sure yung eksaktong datos, medyo matagal na yan, pero napanood ko sa sa balita na ganun ang nangyari, na napamahal pa. 'Di ba? Kaya na itulong ng isabong. Ang dami ng nangyayaring krimen, may mga hindi na makita. Aba, ayaw pang ipatigil ni Digong. Yan nga yung sinasabi ko, naggahaman sa kayamanan, gahaman sa pera, etong si Digong. Kumbaga, naging sakim di ba? Kumbaga, hanggat may masasagpang sila, kakagatin nila ng kakagatin. Hanggat makikinabang sila, okay lang yan, nakikinabang kami. Di ba? Magkano kaya? Ilang milyon ang dahilan para itong isabong na ito ay hindi po nila talakayan ng maigi, hindi nila imbestigahan, hindi nila binigyan ng hustisya ang ating mga kababayan. Si PBBM pa ang nagbibigay ngayon ng, kumbaga nagpupursige para po mabigyan ng hustisya itong ating mga kababayang sabongero. Diba? Nag-imbestiga sila. Merong ginawang Senate hearing. Pero nakita natin ako pinanood ko ulit yung mga key points doon, mga key moments nung hearing ni Bato de la Rosa para sa mga sabungero. Walang laman sa totoo lang. Mahina. Tapos ngayon, natawa ako, may payo si Bato de la Rosa kay General Torre. Laliman daw ang investigasyon. Alamin daw kung sino talaga yung mga perpetrators. Nung ikaw senador ka, ba't di mo ginawa yan? Diba? Kayang-kaya mong gawin yan. Dati kang PNP chief Tapos ngayon, papayo mo kaya General Torre. Kung hindi pa nga si General Torre ang naging PNP chief ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong si alias Totoy, mukhang hindi po susuko Mukhang wala pong, hindi po talaga ito, magpapakita na. Kaya nung nito pong kanina, nakita natin na meron na namang mga iniaahon na naman na mga sako, na may mga laman po. Nang makita ko na may daladala nito yung soko, nakalagay sa body bag, alam na. Identified na yun. Na yung pong mga buto na yun, kalansay, yun ng tao. Alam na kagad nila yan. Siyempre, police, mga PNP, Coast Guard, SOCO, CIDG, Navy. Alam na kagad nila yan. Diba yung naunang nakita na sinasabing tanim buto daw dahil maputi daw yung sako. Natawa ako dun maputi daw kasi maputi yung sako na pinagpatungan. Ibinuhos lang doon. Hindi po yun yung mismong sako na galing dun sa ilalim ng ng burak o ng lawa. Alam niyo po itong mga DDS at yung mga kumu-question dito sa mga nakukuha na ito. Hanggang pag-question lang kayo.
Parang ano lang yan, parang yung nangyaring dayaan lang na sinasabi na merong dayaan sa PCSO. Hanggang question, di ba? Pero nung napatunayan na walang dayaan sa PCSO, di ba? Parang bigla na lang lumamig. Parang wala na lang nangyari. Ang kawawa, yung mga pinagbibintangan na gumagawa ng sinasabing pandaraya sa PCSO. Parang ngayon dito, sa nangyayari ngayon na paghukay sa Taal, pinagbibintangan nila may tanim buto daw. Oh. Saan ka nakakita nun? Ngayon, etong nahukay o na-recover netong kaninang hapon. Ibig sabihin, eto rin. Eto rin ay tanim buto din. Kabay, napakarami naman butong itatapon dyan. Ano isang kinukuha yan? Eto matindi. Kapag po yan ay nag-match sa mga DNA ng ilan sa mga pamilya ng mga naiwan ng mga sabungero, ano yun? Tinanim nila? Tinanim ng pamilya ng mga sabungero. Ano yun? Yun naman na ibibintang nila. Sasabihin nila, ay ano yan? Tinanim yan dyan. Kunwari katulad nun yung merong taga may kawayan. Kunwari na may nakuhang buto. DNA sample. Ngayon, DNA sample lahat ng mga naulila. Isa-isang kamag-anak, asawa, kapatid, anak o tatay. Yung buto may DNA sample, yung isang kamag-anak may DNA sample. Kunwari, yung taga may kawayan, nag-match. Ano yun? Ihahagis niya pa doon sa sa Taal Lake, yung kanyang kamag-anak, buto ng kanyang kamag-anak para lamang makita doon na merong ebidensya doon. Di ba? Ganun naman ang ilalagay niyong naratibo. Nakikita ko sa mga comment section, magaling daw po ang administrasyon ni PBBM magtanim kaso. Ngayon, sa tanim kaso daw po, nalipat na daw po ngayon, tanim buto naman. Imagine niyo po kung gaano kumbaga winawalang hiya, minamaliit, minamaniobra etong issue ng mga sabongero. Diba? Ako hindi ko kaya yon yung magbibintang ng ganon. Kasi ako naghahanap ako ng katotohanan dito eh. Hinahanap ko dito kung ano talaga nangyari doon sa mga sabongero. Mabigyan ng hustisya yung mga pamilya. Pero eto mga DD shit, DDFs, mga dutae, ang kanila pong naratibo ngayon, parang kinakampihan pa nila yung mga kriminal. At sinasabi nila na eto daw pong nangyayari na investigasyon para po sa mga sabongero, pamumulitika na naman. Dahil kino-connect daw po itong issue na ito sa ginawang laban kontra sa pulburon ni Digong. Kasalanan pa ba ng mga biktima, kasalanan pa ba ng mga pamilya na merong lumalabas na ayon sa investigasyon, etong mga PNP na naka-restricted custody na ngayon, sila din yung mga tumatrabaho sa mga EJK victims. Diba meron ng balita kagabi, parang bilyonaryo yata yun. Tinataniman muna ng pulburon bago i-connect doon sa pandaraya sa Isabong. Etong mga nawawalang sabongero na ito. Napakalaking halaga ng nakataya eh. 1 billion to 2 billion ang taya na nakasalalay. Kaya po, di ba? Talagang tama nga yung sinabi ni General Torre. Talagang yung mga tao po gagawan talaga ng masama. Matindi po talagang kasamaan ang gagawin dun sa mga sabongero dahil nga po sa laki ng nakasalalay na halaga ng taya. Pero yung kabuuan ng mga nawawala, hindi ko sigurado kung nandun lahat. At dahil hindi lang sa lawak po nung Pispan or Taal Lake. At ang masakit dito, malaki ang epekto doon sa mga mamamayang naghahanap buhay dyan sa Taal Lake. Alam nyo, marami pong isda na kinukuha dyan. Tilapia at saka yung tawilis na tinatawag. Yung tawilis po ay napakasarap na isda. Kilalang kilala dyan sa lugar na yan. Maliliit yun pero masarap na isda. At dyan lang nabubuhay ang tawilis sa Taal Lake. Paano ngayon makakapaghanap buhay yung mga taga Lemery,
taga Talisay at lahat ng mga bayan-bayan. Kasi yung Taal Lake na yan, napapalibutan po yan ng mga bayan-bayan na ang hanap buhay na isang pinagkakakitaan ay ang pangingisda. Tapos hinaluan nila ng ganyan dahil sa kung sino ang nag-utos. Kung totoo na may bayad na 500,000 pesos, kalahating milyon per ulo, kung 100 yan, ang laking pera. Kung 100 yan, ano ibig sabihin yan? 50 milyon ang ginastos nila para lang ibaon ang mga sabongero. Napakasama po. Yan ay malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Kaya dapat lang, ngayon, na nag-iimbestiga at nagpupursige ang gobyerno bigyan ng katarungan, binabanatan pa nila. Sinisiraan pa ng iba. Ewan ko kung ano nangyayari sa bayan natin. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. May pag-asa habang nabubuhay. Ang pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan at mga tao at mga Pilipino may takot sa Diyos. Hindi mananaig ang kasamaan ng kung sino. Kaya kung sino man po ang maaaring may kinalaman dito, dapat managot. Wala nga lang kung parusang bitay pero mahina yung hawang buhay ng pagkakakulong sa dami po ng nawawalang buhay na yan. Sino ang nasa likod nitong Sabong na isang malaking parang sindikato na kapag hindi nagkasundo, buhay ng mga maliliit na sabongero ang mawawala na lang. Hindi naman magagawa yan ng pangkaraniwang tao. Hindi magagawa yan ng isa o dalawang tao. Yan ay organized na grupo. Yan po ang matindi. Pero ganun pa man, kayo po mga pamilya ng mga nawalang buhay o kayo mawawala ng pag-asa. Nandyan po ang batas at nandyan ang ating pamahalaan kahit na masalimuot na issue. Kahit na may threat na rin sa mga buhay nila, kahit nga yung ibang media ay nadadamay na tinatakot ng sindikato, ay hindi po aatras ang gobyerno. Dahil ang gobyerno ay magbibigay ng proteksyon sa lahat. Yan ang kanilang sinumpang tungkulin. Sana gawin nila yan. Lead by Remulla Brother, DOJ at saka DILG, PNP Chief Torre at NBI Director Santiago. Yan po ang mga naatasan. Sana tumulong din ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mayroon ding magagawa. Kasi nga sinasabi niya, kambal, parehas ang modus, parehas more or less ang mga galawan ng operasyon ng Pogo at ng Sabong during Duterte administration. Okay? Kung sino man ho ang mayroong pang malaking tao, ma-influensyang tao ng mga panahong yun na involved dito, mananagot kayo. Hindi po titigil ang Philippine government at sana'y mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga nawawala. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa sa ating mga channel. Sinasabi lang, ibabalik, galit na galit, di ba? Gugurgurin ko kayo. Di bali ng mapunta yung kaluluwa ko sa impyerno. Basta mga Pilipino nabubuhay sa kaluwalhatian. Parang ganun yung sinasabi ni Digong. Di ba? Kala mo bayaning bayani. Pero magtataka ka. Napakarami pa rin po. Hanggang nang bumaba siya sa pwesto, hindi niya natigil. Hindi niya kayang mapigilan ang pulburon. Bakit? Tanungin natin sila kaya. Si Digong baka naman pwede na siyang kasi sabi ni Sara, naguhuling habili na. Di ba pag ganyan naguhuling habili na, na yan, yung nagko-confess na yan. Baka pwedeng magpadala doon ng isang abito o isang pare para mag na si Digong, mag-confess na. Sabihin niya na yung lahat ng kanyang nalalaman. Para hindi niya ito baunin sa kanyang garapon. Di ba? Sabihin niya na yung mga nalalaman niya. Pati dito sa issue ng mga sabongero. Sabihin niya na kung ano yung mga alam niya. Tsak namang may alam siya dyan. Imposibleng wala. Diba? Kasi katakataka naman yun. Ang dami na nangyayari. May mga krimen na. Hindi mo pa rin ipapahinto. Ang idadahilan mo, malaki ang naitutulong nito at malaki kinikita ng gobyerno. Aba, ba't mo kami binaon sa utang kung malaki na itutulong niya sa gobyerno? Diba kaya ngayon sana may magtanong kay Digong, mapaamin man lang sana, 'di ba? Bago ito mailagay sa garapon
masabi man lang kung ano yung mga alam niya na mga kabulastugan na ginawa niya. Sabihin niya kung sino yung mga kasabwat niya para ano na, 'di ba? Hindi niya baunin sa hukay para quits na. 'Di ba kahit papaano makabawi siya sa mga Pilipino, mga naperwisyo niya. Oh, kung sunugin man ang kanyang kaluluwa dun sa impyerno, ibang usapan na yun. Pero dito muna sa lupa, 'di ba? Parang si David dun sa Batang Quiapo nung, mamamatay na dun sa istorya, biglang bumait kay Tanggol. 'Di ba sana ganun si Digong. 'Pag malapit na, 'pag andiyan na, mag-confess na. Sabihin niya na. Tutal naman malalagay naman na siya sa garapon, Oh, 'di ba sabihin niya na yung katotohanan para at least, 'di ba, bawas-bawas ng konti sa kanyang mga kasalanan. Kaya eto nga po Sir Mike, talagang ano, talagang nakikita natin. Ako, ayan, emotional si Sir Mike sa kanyang, mga salita, sa kanyang mga sinasabi. Kasi nga po, ang hirap kaya makita mo yung mga gano'n, 'di ba? Meron lang nag-confess na alias Totoy tapos andun na, may makukuha na doon. Yung mga kabuhayan ng mga taga-Taal maapektuhan. Kahit na sinasabi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi daw po kumakain nun ang mga isda. Hindi kumakain ng ano, ng utaw. Kahit na sabihin mong gano'n, 'di ba? Pero yung bibilin mong tilapiyang Batangas o yung bibilin mong tinatawag na tawilis, galing doon. 'Di ba? Yung katas. 'Di ba parang maiisip mo, Oh. Kaya alam niyo, sa totoo lang sinusundan ko talaga 'tong istorya na 'to dahil kailangan po talaga na mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayang, sabongero. Dapat talagang, ma-pinpoint kung sino mastermind. Dapat talaga na ano 'to, malaman natin ang buong katotohanan para po mabigyan ng, katahimikan ang kanilang mga kaluluwa. Ngayon siguro, kahit papaano 'di ba, nakikita nila na nag-e-effort ang gobyerno na hindi ginawa ni Digong. Kahit papaano 'di ba medyo siguro naglulubag yung kanilang kalooban. Siguro, baka kumbaga yung pagtawid ba, kasi ako naniniwala ako diyan, yung pagtawid. Kung sila man ay, makatawid na dahil nga po makukuha na yung kanilang mga labi, kanilang mga kalansay, 'di ba, sana 'di ba papasukin po sila sa ating, kaharian po ng ating Panginoon at patawarin sila sa kanilang mga kasalanan, 'di ba? Yun, hustisya lang po talaga hinahanap natin dito sa issue ng mga sabongero na 'to. So, yun lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa iyong, video na aking, nireaksiyunan. Maraming salamat sa mga manonood po natin at, suportahan po ninyo si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, momo chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.